Pinangunahan ng Philippine Navy ang isang sailing regatta sa Manila Bay. Ito'y kasabay ng pagdiriwang ng ika-111 taon ng Navy. Tinagurian na okasyon, Philippine Navy Admiral's Cup Sailing Regatta 2009. Ito'y sa pakikipagtulungan ng Philippine Sailing Association at Manila Yacht Club. Layo ng sailing event na palakasin ang pagkakaisa at pagkakapatiran sa seafaring community. Naibigkas sa mahigit 60 hinihinalang biktima ng illegal recruitment sa Pampanga. Pawang mga taga Santo Rosario, Cavite ang mga biktima na nakuha sa isang liblib na lugar sa barangay Maliptik, San Fernando. Sa kabila nito, mahigit 100 iba pa ang naiwan dahil mga taga-ibang lugar raw ang mga ito. Tuloy naman ang investigasyon ng lokal na pulisya kung sino ang dapat managot sa illegal recruitment. Nawawala sa karagatan ng Pangasinan ang 11 mangingisda na hinihinalang tinangay ng alon nung kasagsagan ng bagyong Emong. Sa Maguindanao, 15 bahay naman ang winasak ng isang ipo-ipo. Nagpapatrol, Giselle Capua. Ng bahay sa Barangay Damatog sa Northern Kabuntalan sa Maguindanao. Biyernes ng gabi nang dinaanan ito ng isang ipo-ipo. Kwento ng mga residente, bumuhos muna ang malakas na ulan na sinundan ng malakas at umiikot na hangin. Natakot kami dahil sobrang lakas ng hangin. Basta inilikas ko na lang agad ang aking pamilya. Binahari ng lugar sa tindi ng buhos ng ulan. Sa pagtataya ng lokal na pamahalaan, 250,000 piso ang kailangan para maisaayos ang pinsalang iniwan ng naging hagupit ng kalikasan. Sa Pangasinan, manghiyak-ngiyak ang mga misis na ito sa bayan ng Infanta. 2 linggo na nilang hinihintay ang kani-kanilang mister na pumalaot nitong Mayo 1. 11 silang mangingisdang hinihinalang tinangay ng malakas na alon bunsod ng bagyong Emong. Nakita na ang maliit na bangkang dala rin ng mga nawawalang mangingisda. Pero nito lang Biyernes ipinaalam ng mga pamilya ang insidente sa mga otoridad, kaya bukas pa rin lang magsisimula ang search operations ng Navy. Giselle Capua, Patrol ng Pilipino. Sa pinakahuling monitoring ng Pag-asa, isang low-pressure area ang namataan sa layong 100 at 10 kilometro sa silangang kanlurang Mindanao. Kasama ang Intertropical Convergence Zone na siyang nakakaapekto sa Visayas at Mindanao. Patuloy namang makakaranas ang Kalakhang, Maynila ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na may pag-ulan o pagkulog-pagkidlat lalo na sa dakong hapon o gabi. Mahina hanggang sa katamtamang hangin mula sa silangan ang Iiral at ang Maynila o Luok ng Maynila ay banayad hanggang sa katamtaman ang magiging pag-alon. Ang tinatayang agwat ng temperatura ay mula 24 hanggang 34 degrees Celsius. Sa China, 2 ang patay sa pagguho ng bahagi ng isang gusali sa probinsya ng Gansu. Ito'y kasunod ng landslide na sumira sa tinatayang 30 apartment sa lugar. Nadiskubre ang labi ng 2 biktima linggo ng umaga sa isinagawang rescue operation para sa mga iniulat na nawawalang hindi pa kumpirmado kung ilan. Mahigit 300 residente naman ang pansamantalang inilikas sa mas ligtas na lugar. Sa Italy, libo-libo ang nagtipon para sa taunang Saints Race sa bayan ng Gubbio. Sa tradisyon ng paligsahan, nahahati sa 3 grupo ang mga kalahok at kinakatawan ang 3 patron. Sina Saint Ubaldo, Saint Giorgio at Saint Anthony. Naguunahan ang mga grupo patungo sa Basilica of Saint Ubaldo mula sa Palazzo dei Consoli habang bitbit ang mga imahe ng kanilang mga patron. Mahigit 800 taon na ang tradisyon pero hanggang ngayon, tinatangkilik pa rin ito maging ng mga turista. Isang buong pamilya ang inaresto dahil sa pagbebenta umano ng shabu sa kanilang bahay sa Laguna. Exclusive nagpapatrol, Zian Ambrosio. Arestado ang 7 miyembro ng pamilya Dumaraos at ngayon naharap sa kasong pagbebenta umano ng shabu. Mismong mga kapitbahay nila sa Mahihai, Laguna ang nagsumbong sa mga otoridad. Lumabas na nasa number 2 sa drug watch list ng PNP si Felipe Dumaraos. Pero nang halughugin ang kanyang bahay sa bisa ng isang search warrant, nadiskubre na hindi lang siya ang sangkot sa pagbebenta ng ipinagbabawal na gamot, kundi ang kanyang buong pamilya. Sinurveillance namin yung kanilang mga galaw hanggang sa in-apply nga namin itong SW. Na-recover ng mga pulis ang 26 na sachet ng shabu, 7,000 pisong cash at isang bank book na may depositong nagkakahalagang 60,000 piso. Maring tinanggi ng ama ng tahanan na may kinalaman siya sa nabukong krimen. Hindi mo lang ako nagamit. Talaga ako'y araw-araw gasang bukid. Pero umami na ang kanyang asawa at ilang anak.
Hindi na po kami uulit sa pagtitinda ng droga. Sana sa mga anak ko, iwasan na nila yung pag-ano ng drugs. Sinasabing dati na nasangkot sa drug case si Mrs. Dumaraos. Bagamat ito'y naabsuelto, umaasa sila sa pagkakataong ito, hindi na mababasura ang kasong ihahaing nila laban dito. Sayang lang ang mga tinatrabaho ng ating mga kapulisan kung ganoon din lang ang mangyayari. Mula Mahayhay, Laguna, Zian Ambrosio, Patrol ng Pilipino. Patay naman sa sunog ang magkapatid sa Murcia, Negros Occidental. Sugatan naman ang 41 pasahero matapos maaksidente ang sinasakyang jeep sa Cabangcalan City. Nagpapatrol, Martigo. Sugatang isinugod sa ospital sa Cabangcalan City, Negros Occidental ang 41 pasahero. Nahulog sa bangin ang sinasakyan nilang jeep kagabi. Binabagtas ng jeep ang matarik na daan. Pero dahil punong-puno ito, posibleng hindi kinayat dumausdos pababa ng kalsada hanggang sa mahulog sa 6 na talampakang bangin. Bale nag-change gear siya pero hindi pumasok. Yun yung dahilan na umatras, hindi nadala ng preno. Sa bayan ng Murcia, Negros Occidental, patay ang magkapatid na sina Angeline at Angelo Esmillarin matapos masunog sa loob ng kanilang bahay kaninang madaling araw. Nagmula raw ang sunog sa kalan na posibleng napabayaang may sindi. Sa labis na pagkataranta, hindi na nailigtas ang dalawa. Halos walang tigil ang pagtangis ng kanilang ina sa sinapit na trahedya. Martigo, Patrol ng Pilipino, Negros Occidental. Dinagsa ngayon ng sari-saring reklamo at suwestyon ang boto mo, ipatrol mo, ako ang simula. Kaugnay po ito sa pagkuha ng voters ID, lalo na ng mga bagong botante. Tuloy ang pagtagsa ng mga nagpaparehistro para maging legal at kwalipikadong botante sa papalapit ng halalan. Samantala, sa boto mo, ipatrol mo, ako ang simula. Patuloy din ang walang patid na pagpapadala ng mga sumbong, suwestyon at report. Gaya na lamang nang hinaing mula kay Jamsay na nagparehistro ilang buwan pa lamang ang nakalipas. Anyay, hassle na nga ang pila, hindi rin pala siya'y bibigyan ng voters ID. At sa halip maliit na papel lamang, dapat daw bigyan pansin ang katunayan ng pagiging isang botante. Sa karanasan naman ni Mary Faye Raimundo, taong 2006 pa nagparehistro pero hanggang ngayon wala pa ring voters ID. Dinadaing naman ni Grace Espinosa ang pabalik-balik na pagpunta sa COMELEC office mula pa noong 2000. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin nabigyan ng ID. Sa panayam namin kay COMELEC spokesperson James Jimenez, isa-isa niyang sinagot ang emails na ating natanggap. Yung application form, meron kang acknowledgement form. Ito yung stub na sinasabi. Hindi po ito voter's ID. Okay? Acknowledgement receipt lamang yan. Hindi kayo i-issuehan ng voter's ID immediately upon registration. Why? Dahil hindi po supermarket ang COMELEC. Pag nagparehistro kayo, hindi pa tapos ang proseso. Aplikante lang kayo. Nilinaw niyang na-release na ang mga voters ID na dapat ma-release mula pa noong 2001. Mismong mga botante ang kumukuha nito sa tanggapan ng COMELEC. Sa ganitong paraan umano, malilinawan din ang mga aplikante sa naging problema kung kaya't wala pa silang voters ID. Dagdag pa nito, hindi na kailangan ng aplikante na magdala ng picture dahil gumagamit na ngayon ang COMELEC ng biometrics captured machine. Sa huli, sinabi ni Jimenez na walang dapat ipangamba ang mga nagparehistro sakaling hindi mabigyan ng ID. Yung voter's ID, hindi mo yan kailangan para bumoto, no? Ang use talaga niyan bilang third government ID, purely for identification. Malapit na mag-eleksyon. So ang focus natin is to get people registered. Hindi priority at this time mag-produce ng bagong ID. So they can wait for this after the elections pa. Maging bahagi po ng boto mo, ipatrol mo, ipadala ang inyong kwento, suwestyon o solusyon. I-text po yan sa e-report space, name, comma, address, comma, at ang inyong mensahe sa 2366. Pwede rin po yung email sa e-report@abs-cbn.com at mag-log on po sa abs-cbnnews.com. Kailangan nilang humila at makibahagi dito sa ating kampanya. Abangan!
Exclusive Pinoy billiard player Dennis Orcolio nagkampiyon sa katatapos lang na 2009 Predator International 10-ball final sa Las Vegas, Nevada. Kapit Concepcion may bagong kabalahan. Alamin. At makitikim sa inaabangang parada ng lechon sa La Loma, Quezon City sa pagbabalik ng TV Patrol Linggo. Dapat